This video is sponsored by no one. Wala naman kasi akong sponsor. Kumusta? I'm Ulysses Rovor Joseph and welcome to News and Worthy Recap Weekly Edition number 137. We've thought to cover since last week, so skip to the chances provided if it piques your interest and subscribe to the channel kasi wala namang masama, diba? And let's get on with the video. ₱6.793 trillion pesos na budget inaprobahan ni Marcos. Isang linggong pinagtalunan. Pagkat wala po akong nakikitang budget ng DPWH at kung talagang transparency ang habol natin, bakit wala rito ang pinagmulan ng pagpopoot at kawalang kampiyansa ng taong bayan sa atin? Bakit po walang budget yung DPWH? Ang schedule po ng DPWH ay bukas po. Isang linggong reenacted budget. Hindi certified 32 bill. So, on Friday, ma-approve yung third reading, mag-print pa eh. So, and then by cam. So, malabo yung reenacted budget. Saka, hindi kami papayag. No, walang reenact. We can now confidently say, ngayon natapos na po yung BICAM, there will be no reenacted budget. Nasa kamay na ng Pangulo ngayon yan. Kung madelay man sila, ilang araw lang. O siguro, pwede mong masabing nagkaroon ng reenacted budget for 2 days, 3 days, 5 days. Eh, noong panahon nga namin nila President Duterte, 3 months nga yung reenacted eh. Di ba? Isang linggong kinilatis daw ni BBM at ng kanyang gabinete. Pero bakit ang sabi ng kapatid niya, may pork pa rin daw? Pero the reality is, the claim that it's the cleanest is prone to challenge. It's certainly the sneakiest. Kumbaga, yung pork, tinadtad-tad, pinarte-parte, at binahabahagi, pero kahit giniling pa yan, ang pork, baboy pa rin. Mahigit isang linggo matapos ratipikahan ng Senado at House of Representatives ang 2026 bicameral report, I move that we approve and ratify the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058. I so move. Any objection? Chair is none. The Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill 4058 is hereby approved and ratified. Thank you, Mr. President. All those in favor of the conference committee report say aye. Aye. All those against say nay. The ayes have it. The said conference committee report is ratified. pinirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ang 6.793 trillion pesos na budget para sa 2026. At least ngayon, wala na siyang takas kasi ang sabi niya, alam niya na kung ano ang nangyayari sa budget niya kasi nga tawag daw siya ng tawag. I was with you all the way, by the way, because although I wasn't there, I was harassing everybody on the telephone. Mika, what's happening? Sandro, what's happening? Tito Sen, what's happening? Ping, what's happening? So that's much appreciated. Kasi nung nakaraan, nagtataka si Zaldico nung sinabi niyang hindi ko na kilala or hindi ko na nakikilala yung budget na binigay ko sa House of Representatives. Ang dami raw kasing nagbago. Eh, ang sabi ni Zaldico, ikaw nagpalagay niyan. Anong sinasabi mo? Ikaw nagpa-insert niyan, di ba? Pinadaan mo pa sa mga Bersamin at kay Pangandaman, di ba? Pagkatapos ng ilang araw, ay informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds,
versus sa DepEd. In practice, dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Pero wag muna nating isipin yung mga yan. Let's talk numbers. Magkano nga ba ang nakuha ng may mga pinakamalaking budget na ahensya o sektor sa gobyerno in this post-flood control scandal at budget insertion debacle? Ano yung pagbabagong sinasabi nilang nilagay nila yung mga guardrails daw na nilagay sa budget para maging people-oriented kuno? Of course, hindi na dapat tayo magtaka. Constitutionally mandated ang sektor ng edukasyon na makakuha ng pinakamalaking alokasyon with 1.34 trillion pesos. Kasama na dyan yung DepEd at saka yung CHED. Kung saan 1 trillion ang mapupunta sa DepEd, up around 200 billion pesos from last year's 1.055 trillion pesos. Now, historic yung budget na yan dahil for the first time in forever, buti naman, sumunod siya sa bare minimum na 4% of the GDP na dapat ilaan ng gobyerno sa edukasyon ayon sa UNESCO. I mean, kung isipin natin, this is too little, too late. Pero at least nagawa nila, di ba? Like, this has been a long forgotten rule na dapat 4% minimum ayon sa UNESCO. Dapat 4% ng GDP ang nilalagay sa edukasyon. Pero ilang administrasyon ang nagdaan, walang nakagawa niyan. So, Karen, ito ang pinakamataas na budget para sa edukasyon sa ating kasaysayan. Okay, we're hitting more than 4% of GDP, which is the recommended spending for education for a country like ours. In previous years, mas mababa yan sa 4%. So we were underspending. Underspending for education. Ngayon, nasa tamang pagpondo tayo ngayon. Okay? At natutuwa naman ako na yung ilan sa mga advokasya natin, gaya ng pagtayo ng mga classroom, yung feeding program, nabigyan ng tamang pondo. So if you look at the numbers, from 13 billion originally, we're now at 65 billion for our classrooms. Okay. Now pumangalawa naman ang DPWH with a reduction of almost half from 1 trillion pesos noong 2025 to 531 billion pesos ngayong taon. Although, technically, kahit na sabihin natin na constitutionally mandated na yung sektor ng edukasyon ng pinakamalaki na portion ng budget, kasi yung mga dapat na gagawin ng DPWH tulad ng pagpapagawa ng classroom, nilagay sa edukasyon para kunyari raw mas mataas ang budget ng edukasyon by a few billion pesos, kahit na obligasyon naman talaga dapat yon ng DPWH. Tapos marami pang sinaksak na ahensya, even yung PISAY na dapat nasa DOST, nilagay nila sa DepEd para lang kunyari pinakamalaki pa rin ang edukasyon, when in reality kapag tinanggal mo yung mga hindi naman talaga dapat nilalagay na obligasyon ng Department of Education, mababa ang magiging portion ng edukasyon kung ikukumpara sa DPWH. Now sana yung DPWH madagdagan at malagpasan pa nila yung 22 na classrooms na napagawa ng DPWH last year. Inuuna kasi yung mga flood control na yan eh. Saan ba nag-evacuate yung mga tao kapag may bagyo? Diba, nag-iisip kayo, dapat flood control ang ilagay natin para matuwa naman yung tao. Ang tanong ko sa inyo, kapag ba bumabagyo, saan ba nag-evacuate yung mga tao? Diba sa mga eskwelahan din, sa mga covered court? Kaso nga lang, mababa ang kita ng SOP at patong dyan. Kaya hanggang ngayon, meron tayong classroom shortage na umaabot ng libo-libo. Nagsisiksikan tuloy ang mga estudyante natin, mga 50, 60, even 70 minsan para sa isang room. And that is fucked up. Now, the decrease na nakita natin sa DPWH is largely credited sa institutional mandate na binigay ni PBBM kay Vince Dizon. Kasi nga,
Pinabawasan niya yung taba ng budget ng ahensya nila as he cuts flood control tas yung mga overpriced tsaka yung mga redundant projects. Although, parang bigla siyang humingi ng dagdag pa sa BICAM kasi napasobra raw yung bawas. Parang ngumangawa siya na mali lang po yung nabigay namin sa inyo na parang materials costing kasi hindi naman dapat lahat merong 50%, 70% na bawas sa materials kasi again kapag nasa isang probinsya ka hindi naman parehas yun sa kabilang probinsya. Bago po ako magsimula, gusto ko lang po sigurong i-correct yung mga iba't ibang mga balita na naririnig natin. Unang-una, hindi po totoo na ibinabalik na po ng DPWH yung dating presyo. Hindi po totoo yun. Nakita ko po yun sa social media kahapon pagkatapos namin ilabas ang statement, narinig ko din po ngayon. Hindi po totoo yun. Ang presyo po na ibinaba na natin ay hindi ibabalik sa lumang mas mataas na presyo. Whether yan ay flood control, tulay, kalye, multipurpose building. Wala po tayong pinapabalik. Ang hinihingi lang po natin is yung pong binawas na 45 billion approximately. Next slide, please. So, nag-issue tayo ng statement ngayon, humingi tayo ng paumanhin po sa ating mga senador dahil yung pong datos na pinadala ng DPWH several weeks ago ay clearly hindi sapat para makapaggawa ng tama at accurate na pag-a-adjust sa mga cost ng mga proyekto base na rin dun sa pagbaba natin ng mga presyo. Pangatlo naman sa top priority ng ating 2026 budget ay ang health sector na nakakuha ng 450 billion pesos. At least ngayon may konting pondo na ulit ang PhilHealth at ang Universal Healthcare Law. Pero katulad ng sinabi ko sa edukasyon, it's too little, too late pa rin since dineklarang unconstitutional ang pagbabalik ng 60 billion pesos sa DBM. Kahit na sabihin natin na 450 billion yun, kung ibabalik talaga yung 60 billion, that's 390 billion lang, which is not a lot. It is up around 200 billion pesos from last year's 200 billion pesos na pondo. Na hanggang ngayon hindi pa rin ganun kaprioridad ang legally mandated UHC na dapat malaki ang pondo lalo na at maraming pagkukunang sin tax o excise tax sa mga matatamis na inumin sa sugary beverages at yung mga alcoholic beverages or even tobacco, di ba? Pero hindi Dapat yung pera na makukuha ng sin tax o excise tax hindi nilalagay sa Universal Healthcare Law. Kaya ang nangyayari, wala pa ring pera. Pero we should still push for the abolishment ng guarantee letters sa MAIFIP para mawalan ng utang na loob ang mga mga politikong umiepal. Sana rin kasama dito ang pagpapalawig ng mga automatic na zero billing para hindi na pumila sa opisina ng mga politiko. Lalo na at sa ngayon, 87 lang ang DPWH hospitals na may zero billing out of thousands of health centers at libo-libong hospital level 1 to level 3. Ang sinasabi kasi nila ngayon hindi mo na kailangan ng guarantee letter with an asterisk. Kasi ang sinasabi nila hindi mo kailangan ng guarantee letter, hindi mo kailangan pumunta sa mga politiko kung nasa DPWH hospitals ka na may zero billing, which is around 87 lang sa buong Pilipinas. Tapos yung mga level 4 ba yun o level 3 hospitals? Sabi ng Supreme Court decision, dapat ang budget execution sa DOH lamang. Kaya aming ang sinasabi, kinokorek namin, dapat hindi na siya GL. Dapat ituro na lamang ang pasyente papunta sa DOH hospital. Pag pumunta ho kayo dun sa malalaking level 3 hospitals ng mga local government unit, ay hindi nyo na kailangan magpakita ng proof na indigent. Hindi nyo rin kailangan makaawa sa kahit sinong politiko o kahit sa DOH. Basta nandun ho kayo sa LGU level 3 hospital, ward accommodation, bayad na ang bill mo. Iilan lang yun kumpara mo sa mga health centers, yung talagang accessible sa mga mahihirap, lalo na sa mga tao sa probinsya na walang masyadong ospital na dekalidad. Tignan mo nga sa Calabarzon, iilan lang ba ang mga dekalidad, mga level 3 na hindi mo na kailangan pumunta pa sa mga politiko, di ba? Now, if you want to learn more about the top 10 tough luck, masyado na kasing mahaba yung video and marami nagsasabi sa akin, ba't ang haba ng video mo? So, again, this is not my fault. Actually, it is my fault because
I keep yapping pero that's besides the point. Now, hindi pa tayo tapos kasi lagi na lang mahaba itong mga video ko. So, next section na yung unprogrammed appropriations na dapat din nating talakayan this week. Unprogrammed appropriations, unconstitutional raw, kinwestiyon ni Erice at De Lima. Mukhang hindi lang sila talk ng talk dahil after half a year na paglaban sa unprogrammed appropriations, matapos pirmahan ni Marcos ang 2026 budget, dumiretso sila sa Padre Faura para itanong na talaga sa Korte Suprema kung legal ba talaga ang mga unprogrammed appropriations. Dumulog po kami ngayon sa Korte Suprema para humingi ng resolusyon sa ating Korte Suprema tungkol sa issue ng constitutionality ng unprogrammed appropriations. Alam naman po natin na kahit meron na pong binito ang Pangulo doon sa GAA na 90.5 billion pesos, may natira pa rin ng 150.9 billion na unprogrammed appropriations na dapat wala ho talagang unprogrammed appropriations. So taon-taon mula pa ho ang alam ho namin since 1989 pa ho yung since 1989 yung unprogrammed appropriations. So halos taon-taon nandyan yan. So kailangan natin ng categorical ruling ngayon, interpret natin sa ating Korte Suprema, ano ba talaga? Constitutional ba o hindi? Ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations sa batas na tinatawag na General Appropriations Act. Dumiretso sa Korte Suprema sina mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Caloocan 2nd District Representative Egay Erice para questionin ang nasa mahigit 150 billion pesos na unprogrammed appropriations ni Marcos. Sa pagdagda kasi ni Presidente Bongbong Marcos ng 6.93 trillion pesos na pondo para sa 2026, nanatili ang mahigit 150 billion pesos na unprogrammed appropriations after vetoing 92 billion. So kung iisipin natin 240 billion pesos ang pinalagpas ng BICAM. We acknowledge the support of Congress in limiting the unprogrammed appropriations to essential needs. However, I push further and reduce it to the absolute bare minimum. This shall be at the level lowest since 2019. Let me be clear. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. I vetoed several items of appropriations with their purposes and corresponding special provisions under the UA, totaling almost 92.5 billion pesos. So I direct now all concerned departments and agencies of the national government to exercise prudent fiscal management to ensure uninterrupted quality public service. Kahit na sabihin nila na it's the lowest unprogrammed appropriations since 2019, hindi pa rin makakaligtas yan ni piso man yan o 100 bilyon kung unconstitutional.
Now, ano nga ba kasi ang unprogrammed funds? Ang mga unprogrammed funds ay yung mga line item sa GAA natin na marerelease lang kung ang kita ng gobyerno sa tax o kaya naman yung sa mga korporasyon nila tulad sa PAGCOR, sa GOCC o sa mga funding ng ibang bansa to fund whatever to our heart's desire ay sumobra sa inaasahan. Wala na lang tayong program. Bakit pa tayo, like I was telling you kanina, why do we need a program projects? Wala nga tayong pondo. Pag napondohan, di wag na lang, wala naman tayong pondo, di ba? Every year naman, ipangungutang mo. Wala nga tayong pondo, di ba? Deficit tayo. Mabuti sana kung namimit natin ang target. Hindi ho natin namimit yung target natin, yung tax collection target at mga revenue targets natin, hindi eh. Yung sinasabi 6.793, ipangungutang natin yung iba doon eh. We haven't collected that yet. We're still short. Now, as you can see with the graph, lumobo ang unprogrammed appropriations na inaprobahan ng either Kongreso o ng Pangulo during BBM's term na hindi hamak na since 2022 ay mas malaki pa kesa dun sa proposal nila sa National Expenditures Program na, by the way, si BBM rin ang nag-propose kasi nga again, it's called the President's Budget. Pero teka lang, ang hinihingi ng opisina ni Marcos para sa 2026 UA ay nasa 250 billion pesos at inaprobahan ng BICAM yung 243 billion pesos na UA. Pero bakit nung time na ng paglalagda, ginawa na lang niyang 150 billion pesos? Di ba ikaw nga yung humingi ng 250 billion pesos tapos babawasan mo ng 100 billion pesos? I'm beginning to think na, humingi lang si Marcos. Marcos is just asking Congress for a bunch of UA. Tapos para magmukha siyang hero, para magmukha siyang matipid, marami siyang i-veto. 92 billion pesos pa nga this time. That way, para siyang magaling na ingat yaman, nagsisave ng pera ng taong bayan. Ikaw yung nanghingi ng 250 billion pesos. Binabaan lang ng konti ng 243 billion pesos. Tapos babawasan mo, gawin mong 150 billion pesos. Ano ba talagang gusto mo? Di ba ikaw nga ang nag-propose niyan sa House of Representatives? Tapos i-veto mo? Di ba ang lakas ng tama? Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. My administration will enforce these safeguards without exception to serve the public interest and to advance our national development goals. We will make releases charged from the UA transparent, providing the necessary details on the funding source and the corresponding purpose. Lastly, to ensure that public funds are expended in clear service of national interest, sa ating mga kababayan, dama po namin ang inyong agam-agam at pangamba sa nakaraang budget. Kaisa ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. Naririnig namin po kayo. Sa national budget ng 2026, malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masinop, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Ang bawat programa at proyekto ay dadaan sa masusing pagsusuri upang masiguro na ito ay may malinaw na benepisyo sa mamamayan, lalo na sa sektor na mga nahigit na nangangailangan. Now, andito na naman kasi tayo sa katanungan na matagal nang tinatanong noong sinaunang taon pa. Legal nga ba ang unprogrammed appropriations? Well, ayon sa mga leader ng Kongreso tulad ni Tito Soto, Actually, unprogrammed appropriations are constitutionally valid based on previous Supreme Court decisions. It's a standby appropriation kasi that may only be released upon the occurrence of clear financial or fiscal conditions. House Chairperson Micaela Swansing, like to recognize the point of our distinguished colleague, the Honorable Shell Jokno, to remove unprogrammed appropriations in toto. We are unable to do that because we need to put in funding for foreign assisted projects
under unprogrammed appropriations. At Finance Chair Sherwin Gatchalian, Well, kung sasabihin talaga ng Supreme Court, unconstitutional siya, no? At sabihin na unconstitutional at wag nang gawin next time. Ang Supreme Court naman is always moving forward. So, pwede mangyari yon na wala nang unprogram. Alam ko marami na rin mga iba-ibang views. Alam ko nga may kaso yan ngayon sa Supreme Court. May pending yan sa Supreme Court itong unprogram. But habang wala pang resolution yan, pwede pang gamitin din ang program. No? So, ang importante lang, wag nating ipasok doon yung mga items na pwedeng maabuso. At yun naman ang ginagawa namin para hindi maabuso yung program. In fact, ang AFP modernization meron 40 billion sa program. Additional to, yung 50 billion is additional to the 40 billion. No? So, ang nangyayari kasi dahil limited yung fiscal space sa program, ilinalagay muna sa unprogram. Dahil sa unprogram naman, historically, no, meron namang, kasi ang source yan is excess, non-tax, at new tax. Historically naman, may excess and may new tax. So, parati siyang nagkakaroon ng bagong sources. No? So, historically, natitrigger ang program, in other words. Kung ang policy ngayon ay tanggalin na ang program moving forward, it has to happen in the NEP para mapag-aralan mabuti. Kasi kung gagawin during the budget process, marami siyang maapektuhan sa program funds. nasagot na yan ng Korte Suprema sa kasong Greco-Belgica versus Executive Secretary noong 2019 kung saan sinabi na ang mga uri ng pondo like congressional insertions, PDAF, DAF at iba pang mga port, barrel at ang program appropriations ay unconstitutional kung lump sum. Ang sagot ng mga leader ng Kongreso, hindi naman daw kasi lump sum yung ibinibigay para ma-release yung mga funds na yan na hindi lang siya bara-bara na ibibigay sa kung sino-sino porket nakalagay sa program appropriations na pwede mo siyang ibigay dito. Kasi meron daw silang pinagbabasihan. Base pa rin daw yan kung magkano ang papasok at hindi uutang para lang makakuha ng pondo para dyan. Kapag may sumobra lang. Ibig sabihin, kapag may dumating na 150 billion pesos, pwedeng gamitin yon ng Pilipinas o ni BBM para i-release ang pondo or whatever is inside the Unprogrammed Appropriations Act, which is mostly the AFP Modernization Program, tapos yung mga loans or partnership na ibibigay sa atin ng ibang bansa. Kaso nga lang kung tutuusin madadagdagan na naman ang utang natin. Imbes na pambayad natin yung mga darating na kita, yung mga dagdag na tax na nakukuha natin na hindi natin ma-anticipate. No, kahit nang sabihin natin granted, composed primarily of local loans lang naman yan sa mga bonds na ini-issue ng gobyerno. But also foreign loans which are far harder to manage. Kasi yung mga local loans, yung mga binabayaran natin sa bonds, sa mga treasury bonds na 5% per annum or something like that, pwede mong lunurin sa inflation by quantitative easing para konti lang yung epekto ng utang na yon. Kasi, nagpiprint ka lang naman ng pera. And I'm not even saying na masama ang utang necessarily. Lalo na kung investment ang nangyayari to beneficial infrastructure like trains and bridges and flood control projects na, actually gumagana at nag-e-exist at again, hindi substandard. Pero hindi naman ganun ang nangyayari di ba? Talagang umuutang tayo, tapos kapag nakakuha tayo ng pera, hindi natin pinambabayad ng utang. Ang ginagawa natin, ginagasta agad natin. Tapos, kapag dating ng next year, sasabihin nila, we anticipate this na. So, kasama na rin yan sa budget. Tapos, magdadagdag na naman tayo ng unprogrammed appropriations on top of that. Kasi, sinasabi natin na ito, regular na natin ito makukuha. Di ba? Kahit na sabihin natin hindi natin pang-uutang itong unprogrammed appropriations at makukuha lang yan talaga kung merong mga certain aspects of the budget is in excess o yung sumusobra talaga. Kailan ba tayo sumobra? Kailan ba nagkaroon ng surplus na hindi bigay-bigay lang? So baka tayo magpaplanong gastusin ang isang pera na wala pa sa atin, walang tiyak na magkakaroon ng ganun sa atin, aabot ng 19 trillion pesos ang utang natin by the end of 2026? Diba ang weird ng ganun? Ang dami nating utang, 17 trillion to 19 trillion.
At yan ang pagtatapos ng News and Worthy Recap Weekly Edition for roughly the first week of January 2026. Mag-suggest some more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa panonood mga kabayang. For me, like, subscribe, and follow my links sa socials and Revolt Joseph that will be linked down below. So susunod bali, of course, paalam.